Magandang lalaki po ako ngayong Martes ng gabi. Sana all. Sana all. Ay, nako. Ano bang masarap kainin ngayon? Magandang gabi. Welcome po sa ating programa Dr. Love. Hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Kasama ho natin ngayon na magtatawid sa ating programa hanggang alas 11 si Mike Santillan, ang ating producer ngayong gabi. Actually, 3 gabi na, mahigit. Samahan niyo po kami at ating pag-usapan ng ilang mga bagay-bagay na nagaganap sa ating kapaligiran, mga problema ng ating mga tagapakinig at ang pagtatampok natin sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ngayon po ay 24 ng buwan ng Setyembre. At sapagkat ngayon po ay 24, birthday po ng aking kaibigan at kumare na si Engineer Mercy Santos. Happy birthday! Maraming salamat, Engineer Mercy Santos. Yun lang. Wala kaming naramdaman ngayon. Busy ang ating Engineer Mercy Santos sa kanyang kaarawan. Happy birthday! Pero dalangin namin na sana ay mabusog mo kami. Now na. Ay nako. At batiin din natin po si Hehe. Ano ba yan? Batiin natin si Matthias. Tama ba yun? Jean Santillan. Birthday din po. At ito po ay pamangkin ng ating producer ngayong gabi na si Mike Santillan. Si Mavis is celebrating his birthday. Ilang taon na si Mavis? Mga more or less po yan. Oo. Humigit kumulang po. Ayan, 7 years old. Ako, yan yung pag naglambing sa'yo, hindi mo matatanggihan. Bakit nagbo-birthday si Mavis Jean Santillan ngayon? Ay sapagkat tayo po ay nadidinig sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. Tayo rin po ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM Channel 19 sa Signal Cable. It's about time magpakabit na po kayo ng Signal Cable Service dahil mapapanood niyo po kami sa Channel 19. Pakishare din po ang ating live stream sa ating episode tonight. At syempre po, hilingin namin sa inyo na i-follow, like, and i-share ang ating social media accounts. Ito po ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads sa Instagram, sa Facebook, at saka TikTok. Yan. Pero suntok sa... I-press na rin po ninyo ang yellow basket. Yan. Don't forget to subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channel. At para naman po sa mga nais makibahagi ng kanilang mga kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, mga problema na inyong pinagdadaanan ngayon na gusto nyong idulog sa ating palatuntunan para mapag-usapan po natin. Maaari po kayo magpadala ng inyong liham kasaysayan o mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger kasama ng inyong contact number para matawagan namin kayo at makagawa kami ng magandang istorya nyo. At kung gusto po ninyo na mag-live, maaari po kayong tumawag sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674 for live counseling. Alright, 9:45 ang tumpak na oras. Pagbabalik po namin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes, 24 ng buwan ng Setyembre, birthday ni Engineer Mercy Santos na maaaring magpadala ng pizza. Okay na sa amin yun. Mabubusog na kami sa pizza. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual.
Narito ang ating pagkain pang spiritual sa araw na ito ng Martes, 24 ng buwan ng Setyembre. Ang mabuting balita ay matatagpuan natin sa 8 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Lucas, talata 11 hanggang 21. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya't may nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Nais nilang makita kayo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid." Giliw ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang spiritual. At siyempre pa, sa unang bahagi po ng ating programa, abay, atin po namang tatalakayin ang ating itatampok ngayong gabi sa ating episode ng Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito pong bahaging ito ng programang ito ay napanood ho kaninang umaga alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga sa programang Face to Face sa TV5. At ito po ay mayroong replay sa Signal TV 1PH, Channel 1, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At kung sakaling meron po kayong komento, meron kayong mensahe sa mga naging bahagi ng ating episode na ito, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya po ay mag-comment po kayo sa ating live stream. Narito ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ang title ng ating episode, "Nang babae si Mister, oops, nan lalaki si Mrs." Ano ba yan? Nan lalaki si Mister, hindi, mali, baligtad yun. Oo. Nang babae, hindi, nagiging pangkaraniwan na ngayon yan eh. Kahit may Mrs. ka, pwedeng man lalaki. Di ba? Ano yan? Interchangeable ba yun? ang gender ngayon. Kung ano lang type mo. Halimbawa, kagabi, gusto kong boy ako. Ngayong gabi naman, gusto ko girl ako ngayon. So, walang pakialam ang mundo sa'yo kung anong choice mo. Di ba? Okay, eto ang titulo ng ating episode. Nang babae si Mister, gumanti si Mrs. Nang lalaki naman si Mrs. Panoorin po natin. Sino ang inirereklamo mo? Yung asawa ko po, Ay bakit? nahuli ko po siya ng lalaki. Okay. Buti kung once, hindi naman Not twice. just once, but twice. Pangatlo na yata At gagawin ko thrice ulit. pa. Asawa, kasal o live-in? Kasal po kami, ma'am. Kasal kayo. 16 years na po kami, ma'am. 16 years na kayong kasal. Ilang beses mong nahuli, hindi lang 2 o 3. Bakit mo napagbibigyan? Ma'am, siguro dahil po sa anak ko. Sa sobrang pagmamahal. Ilan ang anak ninyo? Isa lang? Bali, nung unang nahuli ko siya ng lalaki, isa pa lang ang anak namin. Sa pangalawa, hanggang sa nahuli ko na magkatabi na sila, at sabi niya doon sa bahay na uupahan sana namin, may kakausapin lang para magkaroon kami ng kuryente. Kaya nagpaiwan siya. Nung pagdating ko doon sa bahay na yun ang dinaplang ko. Magkatabi sila nakahiga sa ama. Ano Wala nangyari, siyang Rogelio? Hindi mo nasaktan yung lalaki? Kilala mo ba yung lalaki? Ma'am, hindi ko kilala yung lalaki. Actually, ma'am, ako may trauma ako sa asawa. Balo po kasi ako. Yung asawa ko pa, ma'am, hindi po normal ang pagkamatay nung una. Pinatay po siya 21st stab. Meron po akong 2 anak. Balo ako actually. Sa una. Opo, tapos ako po nakulong. Ako pa pinakulong.
Bakit ka nakulong, Rogelio? Ikaw ba ang pinag-anuhan? Ako po yung sinasabi ng biyanang ko una na ba't wala daw akong ginagawang aksyon, ma'am? Pero ang katotohanan naman, wala naman ako alam kasi nasa bahay lang ako eh. Kaya ka nakalaya? Nasa malayo. Nahuli ba yung killer? Hindi po, ma'am. Ano motibo kaya? Galit yata, ma'am. Hindi po sa akin, hindi rin naman ako lumalabas. Trabaho bahay lang ako. Ayun po sa mga sabi-sabi sa bayo ko. Na ninakawan daw yung tao. Pero, ma'am, yung asawa ko... Kaya ka nagkaroon ng trauma na every time naluloko ka nitong asawa mong pangalawa, ay pinapatawad mo. Kasi namatayan ka. Ganun talaga. Meron talagang ganun eh. Kuya Rogelio, umamin ba si Karen sa ginawa niya? Nagpaliwanag ba siya sa'yo? Tuwing tinatanong ko siya, ma'am, isa lang sinasabi niya, ma'am, wala na tayo, di ba? Pero hindi naman po ganun eh. Nandito ako sa bahay namin eh. Siya naman ang umalis eh. Kuya Rogelio, batid namin ang bigat ng pinagdadaanan mo ha. Pero ang sinasabi mo ay sinasaktan ka ni Karen. Anong pananakit? Ma'am, yung dati sobrang mahal ko siya, ma'am. Yung alam mo yung nagiinuman kami ng mga kaibigan ko. Andiyan yung babastusin niya ako. Kakalad ka rin niya ako. Hanggang sa umabot yung punto na meron kasi kaming inuupahan, lababo, na diretso sa putek. Yung tulo. Tumama ako dun. Tinatadyakan niya ako at bumauni ka lahat ng ulo ko. Hindi ako lumalaban. Tapos yung mga padang namin kasi plywood lang. Nandun yung sinusuntok niya ako, tinutulak niya ako sa sobrang lasing ko, tumatagos na ako dun. Magkasama pa rin ba kayo? Actually, ma'am, nasa bahay lang naman eh, pero hindi po kami nagdidikit, di kami nag-uusap. Kasi ma'am, hindi dikit ako, naawa ko sa anak ko, bakit daw gano'n, nagtatanong eh. 5 years old pa lang yung anak ko, babae pa. Sabi ko, ako okay na ako, masakit na kahit na mamatay ako ma'am eh. Huwag lang yung mga anak ko. Kawawa naman. Higit niya, ko, mamatay ko, huwag lang mga anak ko. Siya ang misis ni Rogelio na sinasabing nakipagrelasyon sa ibang lalaki. Karen Pasok. Hindi naman kasi totoo yung sinasabi mo. Hindi totoo kasi yan. Napakasinungaling ka eh. Sinungaling ka eh. Grabe ka naman makakwento. Kalam naman lahat totoo. Diretsahang tanong, Ate Karen, ano ang dahilan para makipagrelasyon ka sa iba? Ano nangyari, Ate Karen? Magkahiwalay na ba kayo bago ka sumama sa ibang Opo, lalaki? isang buwan na. Nilayasan ko po talaga yan. Bakit mo siya nilayasan? Hindi nga nagtatrabaho po yan eh. Ako lang lahat pinaasahan niya. Ako lahat ng pagbubuhay sa anak ko. Ako lahat hanggang ngayon hindi siya nagtitin. Pero Ate Karen, ang sinasabi ni Rogelio, nakadalawa ka ng lalaki. Hindi po totoo yun. Ang isa lang po yun. Yun yung naging kalibin ko po na iniwanan ko siya. Yun Pero po. eto, magka-live-in na kayo? Iniwanan ko po siya 1 month na. Hiwalay na kami. Hiwalay na nung nagkaroon ako nahuli ng kang kakilala meron kang... Pero Opo. Inamin ko po sa kanya kasi ayoko na, kasi talagang papalitan ko na siya noon. Ayoko na po Hindi talaga totoo sa yan. kanya noon. Nawala ka lang ng isang gabi. Hindi totoo. Sinungaling Kailangan ka. mo. Sinungaling. Nahuli ka raw sa akto. Hindi po. Inamin ko po talaga sa kanya na meron na akong iba talaga. Ayoko na. Pero isang buwan lang kayong magkahiwalay. Opo, kasi pagod na ako sa kanya eh. Ayoko na eh. Nambababae po yan. Lagi, hindi niya po inaamin sa akin, hindi niya rin pinapakita, pero nakakausap ko yung babae. Pero may anak kayo, Ate Opo, Karen. isa po. Kasi parang ang dating ay... Siya po Sorry ha, pero pinaka-hate ko talaga dito yung parehong hindi nagsasabi ng totoo. Magsabi tayo ng totoo para matulungan natin ang isa't isa, ha? Huwag tayo kasi ang hirap eh. Kung hindi aamin, pag-uusapan natin, walang umaamin, diba? Kasi ma'am, excuse ma'am, actually naging ugali niya na yung laging pa-victim. Handa ako naman tanggapin lahat ng kasalanan ko eh. Kung totoong pumatay ako kung talagang Pero yung gagawin mo, sinungaling kami ng anak mo, huwag naman. Ikot kanino man, kahit na minsan sinasabi mo na nanakit ako.
Talaga, deserve mo masaktan. Alam mo bang hindi ko ginagawa yan? Ginagawa niya, ma'am. Deserve mo lahat yan, kulang pa. Sobrang, Sa lahat ng ginawa mo, yung inuuntog ginawa yung mo sa sarili akin, mo. 1 kilo, Sinasaktan yung mo, pananakit tapos ko lahat sa'yo, nasasabihin mo 1/4 sa lang yun. kamag-anak mo, ako nananakit sa'yo. Ano tong 1 kilo at 1/4? Yung kasalanan niya, 1 kilo, sa akin 1/4 Ano ang lang. mga kasalanan niya, Marami Ate Karen? po. Nung Ano katulad babae, ng... ng bibisyon, hindi nagtatrabaho, responsable. Pero bakit mo siya responsable. nagustuhan at Nung una nagkaanak po pa kasi kayo? okay po yan eh. Sa loob ng 7 years, napakabait niya, responsableng 7 asawa. years at 1 buwan na palitan mo agad? Hindi po, 7 years po, okay po yan. Nung nag-13 years po kami, 10, doon na po yan, doon na ako talagang sumuko. Bakit ka bumalik? Kasi po na-realize ko na mahal ko rin po sila talaga. Alam mo, Ate Karen. Hindi, kasi po sabi niyo magbabago na siya eh. Magbabago Ate Karen, siya. sorry ha, pero magulo yung statement mo. Dakila Sa ka. 13 years, sa 7 years, na-appreciate mo. Biglang isang araw, na-realize mo na hindi na siya karapat-dapat. Hindi kasi ganito. Tapos nahuli kang nanlalaki. Hindi po ganito, Tas- nahuli niya po muna ako ng lalaki, nakitaglibin ako. Hiniwalayan ko si lalaki dahil gusto niya rin Nasaan yung anak magbalikan mo kami. nito? Nagkaanak po ulit kami. Nung lalaki? Hindi, siya po. Okay, Pero nasaan? nagbalikan po kami. Yung kasama namin ngayon. Kaso ang problema po, ma'am, hindi na po siya nagbago talaga. Pero nabuntis ka daw nung lalaking Wala po, kinasama nakunan mo. po ako kasi Hindi po, sinaktan ma'am. niya ako. Nabuntis po siya, ma'am, na hindi namin alam kung sino sa amin dalawa. Naku naman. Naganap ang katotohanan na kailangan natin Hindi to. po totoo yun. Alam ko po na... Alam mo yung bata. Alam po kasi yun ang nag-ano sa akin, nagpipilit na umuwi ako sa bahay. Ayaw ko na eh. Hindi tama. Pero kasi- kung ayaw mo na, hindi ka pwede mapilit, Ate Karen, ha? Kung Kasi kasi nasa ganito po tamang yun. edad ka. Tapos meron kang 2 anak na dapat nagpakananay ka. Hindi mo dapat ginagawa ang mga bagay na ito. Kasi ganito po Sorry yun. ha, Rogelio, hindi kita kinakampihan. Meron ka din mamaya. Okay ha, teka, meron tayong trio tagapayo. Kaya natin ginagawa to kasi hindi ka namin matutulungan. Kayo ni Rogelio. Pag hindi kayo magsasabi ng katotohanan sa atin. 'Di ba? Pare-pareho tayong mga nanay. Ako hindi ko kakayanin na iwan ang mga anak ko sa tatay. Hindi tayo ganun. Pero kanya-kanya yan eh. 'di ba? Rogelio, makinig kang mabuti ha. Alam mo kung bakit umabot ka dyan sa sitwasyon na yan? Kasi nawala na ang respeto mo sa sarili mo. Isinusuka ka na ng asawa mo. Nahuli mo na yung asawa mo na may katabing lalaki. Nakahiga. Panahon na para gisingin mo ang sarili mo. Sa edad mong yan, ibalik mo ang respeto sa pagkatao mo. Sa klase ng pakikitungo sa iyo ng dakilang si Karen, aba, hindi ka nirerespeto bilang asawa. Bakit ko sinasabi? Pwede mo pang bawiin at ibalik ang dignidad ng pagkatao mo. Tanong ko lang, Karen, ang mga magulang mo, ito ba ang nakalakhan mo na kapag nag-aaway ay nagkakasakitan at may mga hindi magagandang mga salitang nadidinig? Hindi po. Saan mo kaya na-acquire Sa ang kanya ko ugali? lang po lahat natutunan yan, sir. Sa kanya, gumanti ka Sa lahat po dahil ng pananakit din. ang sabi mo ay ng babae siya, di ba? Hindi lang po yan, mananakit din yan ng babae. Nananakit din siya sa'yo. Gumaganti lang ako, Kaya natutulang ako gumaganti ka. Oo. At kabilang sa pagganti mo yung pagtataksil mo sa kanya at nakitulog ka sa ibang lalaki. Hindi po, talagang iniwan ko na siya nun. Hindi natin pinag-uusapan yung iniwan mo. Dahil kasal kayo sabi mo. So meron kayong perpetual commitment. Apa. Di ba? Kabilang yun sa pagganti mo sa kanya. Hindi po yun ganti, ganawa ko po talaga yun dahil ayoko na talaga. Talagang sinadya mong iputan siya sa puwet. Sa ulo. Well, huwag na nating pahabain. Karen, hindi mo ako mapapaniwala na mahal mo itong taong ito. Hindi mo siya mahal. Naghahanap ka lang ng punching bag. Naghahanap ka lang ng lalabasan ng galit mo, yung hindi lumalaban sa'yo. Alam mo, kung nagpakasal kayo, either sa civil or sa simbahan, sumumpa kayo na magmamahalan, rerespetuhin ng bawat isa, at paglilingkuran sa hirap at ginhawa, in sickness and in health, till death do you part. Wala na yun
hindi natitino ang inyong relasyon dahil wala kayong respeto sa isa't isa. Mas maganda sa inyo maghiwalay. Hindi po kasalanan sa Diyos ang maghiwalay. Pwede ko kayong maghiwalay. Ang kasalanan, matapos kang humiwalay, makikipagtali ka naman sa ibang babae o ibang lalaki. Yun ang kasalanan. Magkaroon at mabalik ang kapayapaan sa inyo only kung tatanggapin niyo ang Diyos sa buhay niyo, doon lamang kayo magkakaroon ng kapayapaan. Salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla. Talagang ganyan ang buhay natin. Saan ka naman nakakita ng isang lalaki na kapag inugulbi ng asawa, inginungod-ngod ang mukha sa putik, iiyak na lang siya. Diba? Nahuli niya yung asawa. Nahuli niya sa kama. May katabang ibang lalaki. Pagkatapos nagkabalikan kayo, pag nawala na yung respeto mo sa sarili mo, kung paglalaroan ka na lang ng tadhana, hanggang pinapayagan mo. Rogelio, gumising ka na. Panginoon ko naman talaga, oo. Gumising ka na. At hindi masamang maghiwalay kayo. Yung sa klase ng pagsasama niyong dalawa, hindi na kayo titino. Pareho kayong, ewan ko ba? Baka kung ano masabi ko sa inyo, pareho kayong engot na dalawa. Hindi na kayo dapat magsama pa dahil pareho kayong magaling. Pareho kayong nagpapaawa. Pareho kayong biktima ng pabiktim kayong dalawa. Wala na. Kung nawala ang respeto nyo sa isa't isa, makikita pa ng mga anak nyo yan, ikakalat nyo pa ang kamandag nyo sa mga anak nyo. Puisit kayo. Kung meron kayong opinion, pwede kayo magpadala ng opinion sa ating programa. Ipadala nyo po ang inyong opinion sa ating programa. I-text lang po ninyo sa comment section ng ating Facebook page at bibigyan daan po natin yan. Ganat lang, alas 10:05 ng gabi. Alas 10:15, tayo po ay nasa pangalawa at huling bahagi na ng ating programa. Nako, ang daming reaksyon ng ating mga listeners sa ating itinampok na kasaysayan sa Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love. Ito yung lalaking talagang walang humpay ang pag-iyak. Pagpasok pa lang sa set. Pagpasok pa lang sa studio, umiiyak na, nagbubula ng ilong. Saka iyak. Hanggang sa natapos ang episode, iyak pa rin siya ng iyak na talagang parang aping-api at inapi ng kanyang asawa. Ayun. Ito ho ang mga reaksyon ng ating mga tagapakinig. Kumusta ang reaksyon nyo? Maaari kayong mag-comment sa ating Facebook page sa comment section at amin pong matatanggap yan. Bibigyan daan po natin yan. Narito ang ilan sa mga nag-text ngayon. Si Au Villaflor. Parehong kulang yata sa tornilyo ang utak ng dalawang yan. Kawawa ang mga bata, ibigay na lang sa DSWD ang mga bata. Ay nga, kasi ang mga bata talaga ang magsasuffer niyan. Saan ka nakakita ng isang pamilya na ang mga magulang ganyan? Yung lalaki nagugulpi ng kanyang asawang babae, nginungod-ngod ang mukha sa putik. Kahit maraming kaharap yung barkada ng lalaking asawa. Di ba? Pagkatapos, saan ka naman makakakita ng isang lalaking tinanggap muli yung kanyang asawa matapos siyang mahuli na nakahiga sa kama may kasamang ibang lalaki. At yun daw ay ginawa pagkatapos ng 13 taong pagsasama nila. Sumuko na raw yung babae. After 1 month, meron na siyang kapalit. Buwisit kayo. Obvious na. Kaawa-awa mga bata sa inyo. Sabi ni Lanza Billion, isang bagay po ang malinaw. Para saan pa ang pagmamahal kung wala namang respeto sa isa't isa? Paano mamahalin ang isang tao kung wala kang respeto, kuneho kayong dalawa? Ang pag-ibig, minsan po ginagawa tayo mga hangal. Reminder, ang ibigin ang sarili bago ang iba. Bigyan dangal ang sarili. It always starts with ourselves. Yun. Paano mo re-respetuhin ng ibang tao kung hindi ka marunong rumispeto sa sarili mo? Paano mo re-respetuhin ng ibang tao kung sa harap ng national television, iiyak-iyak ka dyan, nagbubula, ilong mo, tinamaan ka ng magaling dahil nasusunto ka ng asawa mo? Sabi nga ng asawang babae sa kanya,
Manda ka, pagdating natin sa bahay, gugulpihin kita. Sas Ginoo, sabi ni Lynn, nag-Brussels, Belgium, kawawa naman si Mr. Adik. Si Mrs. Napayag ka kasing walang respeto sa isa't isa eh. Ayan. Nako, nagbubula ang bibig ng ating mga listeners ngayon. Mukhang hindi nyo na ako pagpaprogramahin na. Ay talagang walang tigil ang pasok ng kwento ng ating mga listeners. Sabi ni Rosalina Dalangin, ang sakit naman no, nakita mo, may katawing asawa mo. Eh paano kung nakita mo nakapatong pa yung hita niya doon sa asawa, sa ibang lalaki? Hey! Ay nako, Andrew Villanueva, sabi niya, para sa akin po, dapat hindi gumaganti si Mister sa ginawa ni Mrs. Ay hindi na nga po siya gumaganti, talagang nagpapagulpi na lang ho siya. Alam naman niyang nagkamali na si Mrs. Ginawa pa ni Mister. Parang ang labas tuloy, hindi na rin nalalayo si Mister sa ginawa ni Mrs. Pero sana, sa huli, magkaayos po sila. Malayo na ho magkaayos yung dalawang yan. Sa itsura niyan, hindi na ho magkakaayos siya, maniwala kayo sa akin. Bakit? Una, anong nakikita ko ano? Ang nakikita ko, wala na ang Diyos. Wala na ang Diyos sa dalawang yan. Ewan ko kung may panahon pa magdasal yung dalawang yan. Kapag ho nawala ang Diyos sa pagsasama ng mag-asawa, nawawala ang respeto sa isa't isa. Nawawala ang pagtitiwala, nawawala ang pagmamahal sa isa't isa. At kapag nawala ang Diyos sa pagsasama ng mag-asawa, nagtagumpay na ang demonyo. Kung nagtagumpay ang demonyo sa dalawang mag-asawa na wala ng Diyos sa buhay nila at sa isip nila, demonyo na rin ang dalawang mag-asawang yan. Mga kuneho kayo, kabayo kayo, kambing kayo. Okay, pakinggan natin ang tinig ng isang kambing. Kambing, oo. Tinig ni Aling Lourdes ng San Fernando, La Union, nawabati sa atin ang isang magandang gabi, mabiyaya at hindi maulang gabi, brother. Good evening, Aling Lourdes. Ang magandang mabiyaya, mapagpalang Martes ng gabi sa iyo, brother. Ayun. Sana ho'y bumalik din sa inyo ang isang maganda, mabiyaya at mapagpalang gabi. Ano po ang masasabi niyo sa mag-asawang ito na ang lalaki ay nagugulpi at nginungod-ngod ang mukha sa putikan sa harap ng kanyang mga kaibigan? At ang babae naman ay nahuli ng kanyang asawang lalaking may katabing ibang lalaki sa kama na nakapatong pa ang kanyang hita doon sa lalaki. Anong masasabi niyo? Naku, brother, napaka ano po naman yung ng mag-asawa na yan. Napakaganda ng pagmamahala nila. Opo. Ayan. Parang talagang nawala na nga po talaga ang Diyos sa puso nila kasi nagawa nila yung mga bagay na yan. At si Karen naman, hindi na siya naawa sa asawa niya. Ginugulpi-gulpi pa niya. Katunayan, doon nga sa set sa studio, sinabi niya doon sa asawa niya, umanda ka pag uwi natin, gugulpihin kita. Namutla yung asawa. Opo. Baliktad na po ang panahon. Pati babae na pong nagugulpi sa lalaki, brother. Hindi naman dapat gulpihin Walang gulpihan dapat sa mag-asawa. Dapat nga po magmahalan sila o kaya mag-usap sila kung ano man yung hindi nila pagkakaunawaan, ayusin nila ng tama. Pero nakakaawa dito, Aling Lourdes, yung mga anak nila. Opo. Sila nga po talaga ang magsasuffer. Yan ang magsasuffer. Oo. Okay. So, ano po ang gusto? Anong moral ang nila sa mga bata? Yan. Wala. Ano pong gusto niyong sabihin kay Rogelio? Ay, naku, Rogelio. Ay, huwag kang umiyak-iyak dyan. Para kang batang inagawan ng laruan. Ang lollipop. Huwag kang ganyan. Siguro ang makabubuti mong gawin,
ayusin mo ang sarili mo, ayusin mo ang buhay mo. Magpa-makeup Alang-alang ka. sa mga anak mo. Oo. Opo. Yan ang nasabi mo kay Rogelio. Ayusin mo ang buhay mo, Rogelio. Magpa-manicure Oo ka, nga po. pa-pedicure, pabasahe, magpa-makeup ka. Ay, Oo. hindi po. Yung, ang intindihin na lang po niya, magsikap na lang po siya para maitaguyod niya po ng maayos ang kanyang mga anak. At Yun. hayaan niya na po si Karen. Okay. O ano naman ang masasabi mo kay, yan ang sinabi mo kay Rogelio. Anong masasabi mo kay Carmen Rosales? Ay, ikaw Karen, hindi ka na nahiya sa babae mong tao at may mga anak ka pa. Mm. Ginawa mo yung, ano na yan, ano bang values ang may papakita mo sa mga anak mo. Mm-mm. Na ganyan ka. Mm-mm. Sasabihin ng mga anak mo na ikaw pala lalakero. Lalakero. Bago yun, ano? Oo. Opo, nakakahiya po. Para sa mga bata na malalaman na yung anani nila, ganyan pala. Kung sagutin ka naman ni Karen, pakialam mo. Ay, yun. Ano Yun mo? nga po, kaya ikaw, Karen, ay makakarma ka niyan. Di ka. Oo. Opo. Kung sakaling ano ka man sa mata ng tao, yung... Hindi ka makaliligtas sa mata ng aso. Diyos. Diyos, oo. Opo. Oo. Hindi ka makakaligtas sa mata ng Diyos. Oo. Nandiyan lang ko nakasubaybay sa'yo. Talaga. At tandaan mo, ang karma ay darating sa'yo. At digital Yun na. lang po ang masasabi ko. Oo. At Okay. yun po, babati Babati ka po muna. si brother. Oo, babatiin mo si Mariví Viola, si Opo, at si Elizabeth Villa Roy Gonzalo, Bulisay, Myra Bulisay Myra Lee, Bulisay, Roy at si Bulisay, si Elizabeth Alfred Villa- Saban, Opo. at saka si Lance Inayanan mo Abelion. ni Alfred Saban po. Karengking na ito. Ay, Oo. si Lance nga po pala, ang ganda ng tula niya kagabi, nakakaantig damdamin po. Oo, nandito siya kagabi. Opo, napakaganda po ng kanyang tula at talagang nakakabagbag damdamin. Magandang lalaki sa personal si Lance Abelion. Opo, ay talagang, ay Lance, sige lang, ituloy mo lang yung Alin? ginagawa mong Sulat. pagkasulat ng tula. Oo. Diyan ka magtatagumpay. Oo. Oo. Ang suporta ko ay nasa iyo. Yun. Oo. Sige. Opo. Oo. Opo. All right. Yun. Thank you very much, Aling Lourdes. Maraming salamat si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. As, ang ating oras alas 10:26. Ito pa, humahabol pa. Suntok sa buwan, ang wish na to. Ayan, humahabol si Marvin Zandro Riabad. Ate Karen, mas mukha kang nagsisinungaling. Mukha pa lang. Ano yung mukha pa lang? Mukha pa lang kita ng pagsisinungaling sa'yo. Si Lina ho ng Plaridel, Bulacan, sabi niya. Sabi ni Lina, gano'n na lang ba yon? Kasal nga kayo pero nung nagsawa parang damit kung magpalit ng asawa. Umayos nga kayo, pareho kayong sablay. Talaga naman, oo. Myra Bulisay Lee, magandang gabi. Tinan nyo, nanonood si Myra Bulisay Lee ng Frank Sinatra impersonator sa isang hotel sa Makati. Ngayong gabi, nanonood siya. Pero habang nanonood, nakikinig sa programa natin. Anong masasabi nyo? Si Macario de la Cruz Jr. Sinungaling yan si Miss Karen. Nako, etong si Edna Calleja ay nag-text sa atin. Sabi ni Edna, nakikinig siya ngayon. At may tagahanga ang Alfred Saban. Nako, matindi ang pagkakahanga ni Aling Lourdes kay Alfred Saban. At ang sabi nga ni Aling Lourdes, Alfred Saban, dahil na ikwento ko kay Aling Lourdes, na si Alfred ay mahilig mag-bike. Tama ba yun? Magmotor. Kung saan bahagi ng Pilipinas nagpupunta, naka-big bike.
ang Alfred Saban. Ang sabi ni Aling Lourdes, kung may panahon ka raw, dumaan ka sa La Union, San Fernando La Union, at bibigyan kanya ng isang matinding masahe na hindi mo malilimutan sa tanang buhay mo. Ayan. O, anong masasabi mo, Edna Calleja, kay Alfred Saban? Matindi, malakas ang appeal, di ba? Okay, sige. Ayaw tumugtog ng aking Christmas. Oo. Hindi pwede. Okay, edi patugtugin natin si Jose Feliciano at 29 minutes after 10. Maraming salamat. Ang inyong awiting nadinig ay buhat sa The Platters at ang awiting Only You. Si Dr. Ed Trinidad ng Pasay City ay humahabol sa kanyang opinyon at mensahe dito sa mag-asawa na ang tawag dito ay naitampok natin sa ating face-to-face. Ang sabi ni Dr. Ed Trinidad ng Pasay, tama po kayo, Ninong. Pag nawala sa mag-asawa ang Panginoon ay magiging parang mga satanas sila. Kaawa-awa ang mga bata. Si Rogelio at Karen, hanggat hindi sila lumalapit sa Panginoon, imposible ang pagbabago. Unahin muna ang Panginoon at magbabago ang buhay nila. Amen. Buhat po yan sa isang mag-asawa na ginagamit din ng Panginoon upang ikalat ang katotohanan at ang ebanghelyo. Itong mag-asawang ito napakatagumpay sapagkat ang buhay nila ay umiinog po sa Panginoon. Ang mga anak niya ay mga professionals na. May mga doktor, may dentista. Ang ating oras po, ganap ng alas 10:38 ng gabi. Magandang gabi kay Cherry Co. at kay Zenny Dayang Hirang na kasama ni Myra Bulisaili na ngayon ay nag-enjoy ng mga awitin ni Frank Sinatra sa isang hotel dyan sa Makati. Mag-enjoy the night, ha? Bago natin basahin ang ating liham kasaysayan, batiin lamang natin ang mga nag-text sa atin. Si Alani Hungko, buwabati ng isang mapagpalang Martes. Julieta Sugitan ng Cabiao, Nueva Ecija. Marvin Zandro Riabad na ngayon ay nakatutok sa Radyo 5 True FM, buhat sa North Caloocan. Si Margot Bartikel, buwabati ng magandang gabi. Lori Feria Flores ng Pasay. Carmelita Lina Neira ng Hong Kong. Celine ng Brussels, Belgium ay nag-text sa atin. Sabi niya, a blessed Tuesday evening to everyone. Pabati naman po ng happy birthday sa aking pamangkin na si Maricel Pacheco ng Baguio City. Happy birthday! Birthday po niya bukas, September 25. More birthdays to come from Tita Lynn ng Brussels, Belgium. Si Chato Sakluti ay nakatutok din sa atin. Buwabati ng blessed and grace-filled evening, everyone. Lerma Padua, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Si Yek Lopena at si Riza Templadong parang kape ng San Pedro, Laguna. Reynaldo Abu ng Valenzuela City. Magandang gabi ho sa inyo. Au Villaflor. Nais ko lamang po sanang batiin ng happy birthday ang dalawa kong anak, sina Maria Ethel at Aloysius Villaflor. Happy birthday po. Thank you. Angelita Banataw ng Pateros. Magandang gabi kay Herbert Gaor. Margarita Guevara. Stay strong and healthy. God bless you. And God bless us all from Pampanga. Maya Pabengi, Kabalen, Margarita Guevara. At kay Engineer Santos, good evening. Pards, thanks for the greetings. Yun, maraming salamat. Call you tomorrow. Maraming salamat, Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Again, ang pagbati natin ng maligayang kaarawan sa iyo. Narito ang ating tampok na liham. Actually, hindi po suliranin nito, kundi gusto lang niyang magbahagi ng isang magandang kasaysayan ng buhay. Ang liham na ito ay padala ni Maxim ng Tuguegarao City.
Dear Dr. Love, hello. How are you? Just call me Maxie, 45 years old, gay, and single. I am an only child, and my loving and caring mother passed away when I was in grade 6. Masakit, super sakit, pero no choice. That's life. Kailangan tanggapin. Although masaya naman ako whenever I'm with my relatives, madalas naman kami na lang ng father ko ang magkasama. No complaints naman. I enjoy being with my dad, lalo na we get along well. Ako ang kasakasama niya sa check-up, kain sa labas, pasyal, kung saan-saan at kung ano-ano pa. Kahit na super hands-on ako sa father ko, I still find time to spend bonding moments with my high school friends and work at the City Hall. May mga pagkakataon talagang namimiss ko ang mother ko, lalo na sa oras na mag-isa ako sa kwarto at tulog na rin ang father ko. Pero yun nga po, tanggapin ko na lamang na wala na talaga si mama. Kahit na may senti moments ako, I just look at the bright side of life na lamang. And my father is in his twilight years, kaya focus na rin ako sa kanya. Yun lang po, Dr. Love. Gusto ko lang pong i-share ang part ng buhay ko as a gay child living with his father. Salamat po, Dr. Love. Pray, pray, pray. All the best. Maxime ng Tuguegarao City. Maraming salamat sa iyo, Maxime. Aba, dapat nating pasalamatan, Maxime, yung pagkakataon na naunawaan ka ng daddy mo at tanggap ka niya kung ano ang preference mo at anong klase ng buhay meron ka. Alam mo, hindi lahat ng gays ay openly tinatanggap ng mga magulang nila. Although, wala namang magagawa ng ibang tao, di ba? Kundi tanggapin kung ano ang inyong preference. So, sa takbo ng buhay mo ay gusto kong i-congratulate ang iyong mga magulang, Maxime, in the sense that nakapagtanim ng magandang values ang mga magulang mo sa iyo na katunayan sa aming mga magulang, hindi na namin hinahanap sa aming mga anak ang alagaan kami, kapag kami matanda na, kapag kami mahina na, hindi na namin hinahanap yun. Hindi yun bahagi ng inyong tungkulin, no? Hindi bahagi ng tungkulin ng mga anak na alagaan ng mga magulang nilang mga matatanda na. Pero bakit ginagawa yan ng mga anak ng mga dakila katulad nyo? Sapagkat nagtanim ang inyong mga magulang ng magandang values sa inyo. Na bagamat hindi nyo tungkulin, kayo ay tumatanaw ng pagmamahal, gumaganti ng pagmamahal sa pagmamahal na ipinakita at ipinadama ng inyong mga magulang sa inyo magmula nung kayo bata hanggang sa ngayon. It is not your responsibility. Pero dito sa ating bansa, ito yung tinatawag nating pagtanaw ng utang na loob. And I'm very, very happy na may mga anak na katulad mo na sa panahon ng, sabi mo nga, twilight years of your dad, ay nandyan ka para umalalay sa kanya. Hindi mo lang alam kung ano ang ligaya ng isang magulang na katulad ko, na hindi man namin nasasabi sa inyo ang kaligayahan at pasasalamat namin sa inyong pagbibigay ng panahon para alagaan kami or tingnan ang aming mga pangailangan or just the mere fact na nandyan ka lamang at nakabantay, nandyan sa tabi namin, makasama namin na kumain sa labas, mamasyal, napakalaking bagay yun sa isang magulang. At yan ay nangyayari lamang kapag ang isang magulang ay nakapagtanim ng mabuting values sa kanyang mga anak.
And I am very proud of you, Maxine. Sana ipagpatuloy mo. At normal na malungkot tayo kapag naaalala natin ang ating mga magulang na pumanaw na. Dahil nag-iwan sila ng magagandang alaala, memories, kasama natin nung nabubuhay sila. Ganun pa man, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga kaluluwa ng ating mga magulang kung sakaling sila'y pumanaw na. At kung mayroon pa kayong magulang na nabubuhay pa, napakaganda ng ginagawa ni Maxine sa kanyang ama na makasama man lamang at masiguro na maibigay sa kanyang ama ang bagay na kakailanganin niya sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Congratulations, Maxine. At sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Bueno, dumating na tayo sa bahagi ng ating programa na kailangan na natin magpaalam. Babalik ko tayo bukas ng gabi, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Sana po ang isang oras at kalahati nating pagsasama ay nakapag-iwan sa atin ng kaaliwan at konting aral sa buhay. Sana'y naging kapaki-pakinabang ang isang oras at kalahati nating pagsama. Sa ngalan po ng ating buong production staff sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang ating operations manager, si Chairwoman Cherry Baile, Your Honor, ang ating producer, si Jake Bakwood, ang ating technical director, Sheikh Mamaril, Rome Ortigas, ang ating studio technician, ang ating ORAD operator, Mike Santillan, at ang ating PA at avid operator ngayong gabi, si Jairi Ann Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas ng gabi, magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.